I-inspection din ng Cebu City Engineering Office ang mga napinsalang kalsada at tulay sa lalawigan. May news to go si John Consulta. Hawi sa mga oras ngang ito, bukod nga dito sa pag-iinspeksyon ng ilang mga kalsada at mga gusali, isa sa mga tinututukan nila ngayon ay itong pagtulong para sa pagkalap at pagdokumento, katuwang ang mga Augustinian priests at mga eksperto na mula sa Maynila para nga dito sa mga debris mula sa gumuhong bell tower ng Basilica Minore del Santo Niño. Mano-manong kinolekta, dinokumento at sinilid sa kahon ng mga bato ng gumuhong bell tower. Ayon sa mga eksperto sa grupong katuwang ng National Historical Commission of the Philippines, dapat maging maingat sa pagkuha ng mga bato dahil maaaring madurog palalo ang mga debris. Sisikapin kasi niya ibalik sa orihinal na anyo ang nasirang bell tower gamit ang mga mismong debris. Sa ngayon, Hawi ay nakastandby na rin itong mga heavy equipment na gagamitin sa maingat na pagbuhat ng mas malalaking tipak naman ng debris. Tinatapos lamang itong sinasagawang misa sa labas ng Basilika bago magsimulang kumilos ang mga eksperto. Samantala, Hawi ay medyo malungkot nga itong mga kababayan natin dito sa Cebu dahil nga sa anunsyo na pansamantala munang isasara itong Basilika dahil nga sa nakitang malaking pinsala lalo na dito sa may entrada ng Basilika. Pero ayon dito kay Father Mijares ng Basilica del Santo Niño ay sisikapin nila na madaliin nga itong pagkukumpuni ng simbahan para na rin makaabot dito sa selebrasyon ng sinulog ngayong taon. Sa mga oras na ito, Hawi, makikita natin ngayon na nakapwesto na itong crane sa aking likuran, Hawi, ano? Pero sobrang ingat daw ang kanilang gagawin ayon sa ating mga nakusap na engineer dahil sa pagitan nitong crane at simbahan, Hawi, ay narito nga itong mga high tension lines na nakapwesto nga sa tapat ng simbahan. Kaya't kinakailangang iakyat itong crane, yung dulo ng crane sa may pinaka-tuktok nitong nasirang bell tower para makatulong sa pag-clear ng mga debris, ng mga natira doon sa taas. Habang nagkatrabaho naman yung ilang mga eksperto sa baba sa pangongolekta ng iba pang mga debris, lalo na yung mga decorative pieces daw na sisikapin nilang mabawi para magamit sa reconstruction ng nasirang bell tower. At yan muna ang latest mula pa rin dito sa Cebu City. Balik sa iyo, Hawi. John, sa Bohol ay tuloy-tuloy pa rin ang mga aftershocks. Diyan ba sa Cebu, may nararamdaman pa ba kayo mga aftershocks? Meron pa rin, Hawi, nung malalakas yung ating nararamdaman bagamat hindi katagalan yung duration ng mga aftershocks. Kung kaya't isa pa rin yun sa kinukonsider ng mga eksperto dito, Hawi, kinakailangan daw na talagang dahan-dahan lamang magiging maingat sila sa kanilang paggalaw, lalo pat medyo meron ng damage nga itong Basilica, partikular itong bell tower. Pero ayon sa ating mga nakausap ng mga eksperto ay ayaw na nilang magsaya ng panahon at sisikapin nila na makuha yung mga debris at maisaayos ng lugar para na rin sa kaligtasan ng mga nagpupunta rito sa Basilica del Santo Niño dito sa Cebu City. Hawi. So John, kumbaga hindi talaga ligtas na magtrabaho sa loob ng nasirang simbahan at iba pang gusali dyan sa Cebu. Yung dito sa Basilica del Santo Niño, Hawi, ay ang nakita ang lugar na medyo problematic ay ito na nga lamang entrada, no? Dahil narito yung pinakamahabang crack na nakita nitong mga eksperto at ayon nga sa kanila ay maaari daw itong gumuho sa oras na magkaroon ng malakas na aftershock dahil sa sukat ng mga eksperto, Hawi, ay umabot sa 5 centimeters yung lalim ng crack dito sa loob ng entrada ng Basilica, no? Hindi ito makikita mula sa labas, no? Ito sa may bandang looban pa makikita. Kung kaya't sabi nga ng mga eksperto, mas makakabuti na wag na munang payagang makapasok itong mga tao sa loob dahil masyadong peligroso. Dahil ito nga yung pinaka-main entrance, Hawi, no? Sa lahat ng mga magsisimba dito dadaan. At nangangamba itong mga tauhan ng DPWH at mga eksperto dito na baka may mangyaring masama kung sakaling payagang makapasok ang mga tao. Kaya sa ngayon, mananatiling sarado ang Basilica hanggang sa matapos ang pagkukumpuni, Hawi. John, nabanggit mo rin itong mga electric cables, ano? Live ba yung mga yan? May power bang dumadaan sa mga yan? At
Ano ba yung advisory ng pamahalaan tungkol dyan sa mga nasirang electric posts at cables? May kuryente, Howie, dahil dito sa loob ng simbahan ay nagagamit itong mga equipments, itong lalo particular itong sound system para nga sa sinasagawang misa. Kung kaya't ang ginagawa na nga lamang dito, Howie, ay bukod sa pagkukordon, makikita natin malaki itong ginawang cordon area para nga hindi makalapit itong ating mga kababayan. Medyo nag-iipon-ipon na kasi itong mga kababayan natin dito sa gilid na nanonood at nag-uusyoso kung ano ang magaganap dito sa restoration at reconstruction ng Basilica, yung bell tower ng Basilica, itong phase 1, kung saan kukunin nga itong mga debris na gagamitin mismo sa reconstruction. Pero ayon sa ating mga otoridad na nakausap, ay ayaw nga nila nga isugal itong kalikasan ng mga kababayan natin, kung kaya't mahigpit yung pagbabantay, maging itong mga member ng Philippine National Police na tumutulong na rin para i-secure itong lugar para walang makalapit dito sa mga nagtatrabaho at maituloy na nga itong pagkukuha ng mga debris at maisagawa na nga itong reconstruction ng bell tower. Kasi ang problema dito, Howie, habang nananatili itong lugar na kung saan nakakalat yung mga debris at yung bell tower ay hindi na isasaayos, may peligrong dala ito, Howie, dahil unstable na nga ito, pwedeng bumagsak kung hindi kukumpunin sa lalong madaling panahon. Kung kaya't iba yung pag-iingat na nga lamang para hindi tamaan. Una, yung power line. Ikalawa, para hindi makalapit itong mga tao at maaaring masaktan kung sakaling merong untoward incident na mangyari habang isinasagawa itong pagkukuha ng mga debris. At ikatlo, ay bawal na muna pumasok sa loob ng Basilica para mapanatili ang kaligtasan ng lahat ng mga deboto dito sa Basilica del Santo Niño. Javi. Okay, maraming salamat, John Consulta, at mag-ingat kayo dyan sa Cebu.